At ito na nga guys, sasagutin ko na yung lahat ng mga katanungan ninyo. Ang video po na ito ay para po doon sa mga taong bago naming followers, yung hindi pa po nakakaalam ng story namin kasi nga ang dami-dami pong mga nagtatanong sa akin kung bakit daw nagkakaganito si mama, ano daw po yung dahilan. So ayun po, sisimulan ko po nung panahon na si mama ay nag-edad ng 18, siya po ay nagkaasawa. Sa kasamaang palad po, hindi po siya sinuwerte sa kanyang asawa, hindi sila tumagal hanggang sa umabot yung time na maghiwalay sila. Nung naghiwalay na sila is nandun na si mama sa pamilya niya, sa aking papa lolo po. So ayun, hanggang magkasama sila dun, okay naman daw nung una, hanggang sa nagkasakit yung aking lola, nagkasakit ng cancer at dahil na rin sa kawalan, ayun, at namatay yung aking lola. At nung namatay na yung aking lola, doon na nagsimula yung kalbaryo ng buhay ni mama. Dumating yung panahon na pinagsamantalahan si mama ng kanyang sariling ama hanggang sa nabuntis po siya at ako na po yung kanyang binuntis. Mabot yung time na ipinanganak na ako ni mama dahil nga din sa kawalan ng pera, sa kahirapan ng buhay nila is pinaampon po ako. So habang inaampon po ako, sa kasamaan din po yung aking papa lolo ay laging pumupunta po doon sa nag-aampon sa akin at laging humihingi ng pera. At ayun, siguro nagsawa na rin yung nag-ampon sa akin kasi nga paulit-ulit na ginagawa ng aking papa lolo yung paghihingi ng pera daw doon. Pagdesisyon yung nag-ampon sa akin na ibalik ako, kaya ayun, nangyayari is magkakasama na uli kami ni mama at yung aking papa lolo. Ang bumubuhay sa amin ay ang aking papa lolo. Base sa aking mga nalalaman at sa mga nakikita ko rin ang kanyang hanap buhay dati ay yung pagtatabas po ng damo. At wala po kaming sariling bahay noon, kumbaga nakikitirik lang kami ng kubo para po meron kaming matutuluyan. Nakalipas sa mga ilang taon ay umuwi naman yung kapatid ni mama na lalaki. At ayun, hanggang sa paunti-unti kong nakikita yung ginagawa din niya kay mama na pananamantala. Pinagsamantalahan niya yung kahinaan ni mama kasi nga nung time na yon ay si mama ay ganito na, wala na po siya sa katinuan. Gawa niya yon sa mama ko at ako naman ay habang nakikita ko yon talagang tumatak sa isip ko na kailangan 'pag ako nagkaroon ng kakayahan na magtrabaho, kailangan maipalayo ko siya. At sa awa din naman sa edad ko ng 12, 13, nagbaka sakali akong magsapalaran dito sa Maynila at hanggang ayun na nga, nagtrabaho ako dito sa Maynila pero hindi naman biro yung buhay ko dito sa Maynila. Hindi po madali dahil po ako ay hindi naman po nakapagtapos ng pag-aaral. Ang mga napasok ko na trabaho ay yung kaya ko lang at base lang din sa aking napag-aralan. At yung iba ko naman na trabaho, ayun po ay experience ko na rin po dito. So sa awa naman din ng aking paghihirap, nagkaroon ako ng ipon na hindi man siya kalakihan pero nakuha ko naman si mama. At nakalipas ng ilang taon, nakuha ko na rin si mama. Bale, tinakas ko siya doon sa aking papa lolo. At ayun na nga at hindi nga po madali yung aming buhay po na nandito kami sa Maynila. Nagtrabaho ako para sa aming dalawang mag-ina. At dati kasi nakokontento na lang ako guys na okay na kahit ganito si mama, kahit hindi ko siya mapapagamot. Ang importante, meron siyang matutulugan na maayos, makakakain siya ng maayos. Kalipas naman din ang ilang taon, umuwi ako ng Bohol at ayun nga, nalaman ko na wala na yung aking papalolo, pati na rin yung kapatid ni mama. Wala na rin silang lahat, kumbaga patay na. At hanggang sa nagstay po kami doon ng ilang months, nagtrabaho po ako doon, nakasama ko rin si mama. At sa hindi po inaasahan, ako po ay nagkaroon ng boyfriend. So ayun, hanggang sa nabuntis po ako at nagkaroon po ako ng isang anak. At hindi rin ako pinalad sa aking nagiging boyfriend kasi po ay siya ay namatay
nung time po sana na ipapakasal nga po kami. So ayun nga, dahil nga sa namatay siya, ang ginawa ko po muna is iniwan ko po muna yung bata kasi nga hindi rin naman ipapadala ng magulang nung aking boyfriend kasi nga bali parang nakiusap siya na doon muna yung bata dahil nga namatay yung kanilang anak. Kumbaga masakit sa kanila kapag dadalhin ko dito sa Maynila. So bumalik po ako dito sa Maynila guys na kami lang ni mama. Si mama lang yung kasama ko pero nagsusuporta po ako doon sa anak ko sa Bohol. Kumbaga hindi ko po yung pinapabayaan. So ayun, hanggang sa tuloy-tuloy po yung aming buhay dito ni mama. Trabaho, bahay lang po yung ginagawa ko at suporta doon sa anak ko. Sa hindi inaasahan, bigla ako nagkasakit. Unang-una kasi hindi ko alam talaga na grabe na pala yung sakit ko kasi nga ang akala ko lang kasi dati is myoma lang kasi okay lang naman at saka napabayaan ko rin yung aking sakit na myoma dahil nga na rin sa kahirapan. Pero sabi naman sa akin ng OB ko dati, patanggal ko na daw dahil nga yun ay active. So, ayun, dahil nga mag-isa lang ako na binubuhay si mama, hindi ko siya iniintindi. At nitong mga nakaraang mga taon lang, siguro may nasa 2 taon pa lang, ayun, tsaka ko na lang nalaman na komplikasyon na po yung sakit ko at kailangan na akong maoperahan. At ayun na nga dapat nga maoperahan na ako. Kaso nga lang nagkaroon pa ako ng problema sa puso at nagkaroon din ako ng diabetic. So yun din yung nagpapahirap sa akin kaya medyo natagal-tagalan din yung aking operasyon po. So ayun, hanggang dito na lang po. Sana po lahat ng inyong mga katanungan guys ay nasagot ko po. At sa lahat ng mga taong sumusuporta sa amin, maraming salamat po. At ipag-pray niyo po kami guys na sana kami ay gumaling na at maoperahan na po ako para ayun, makakagaan na rin po sa akin. So ayun po, ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagmamahal sa amin, sa inyong pagsuporta po. God bless.